God. Are you ready to worship the Lord? Amen. Dala niyo ba ang inyong mga paa na handang sumayaw? Ang inyong mga kamay na handang pumalakpak? Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon sa morning. Let us come to the Lord in prayer. Heavenly Father, maraming salamat po sapagkat pinagkaloob mo sa amin ang isang napakagandang pagkakataon upang kami magsama-sama sa ilalim ng tahanan ito o ng iyong bahay-sambahan upang Panginoon kami po ay sama-sama magpuri at sumamba sa inyo. Lord, bigyan mo po kami Panginoon ng isang malinis na puso sa pamagitan o Diyos ng pagpapatawad mo sa lahat ng aming kalikuan. Forgive us, O Lord. We know that in past few days, in past few weeks, O God, we've committed a lot of mistakes before you. And we offended you, Father God. And so right now, through the blood of Jesus Christ, we ask your forgiveness and cleanse us, O Lord. Make us worthy, O Lord, to worship you, God. Nawa po yung aming sasabihin, sasalitain, lahat ng aming magiging pagpupuri at pag-awit ay maging karapat-dapat sa inyong harapan. Pagpalain mo, Diyos, ang gawain ito at samahan po kami sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen, amen, and amen. Praise the Lord. Come on, give God a big applause this morning. Wala tayong ibang nais itaas sa kalagitnaan natin, kundi ang pangalan ni Jesus. Amen? Sabihin po natin, Jesus! Jesus! We praise you! We praise you! Purihin ang Panginoon. Ating awitan at patuloy na papurihan ang ating Panginoon. Purihin ang ngalan ni Jesus. Jesus,
so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky.
dahil sa ikaw, Panginoon, ay dakila at wala ng iba. Walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay na sukat naming ikaligtas, kundi ang dakilang pangalan ng Panginoong Yesus. Lord, we give you all the praise, all the honor, and all the glory. In the name of Jesus, lahat ng anak ng Diyos, magsabi na, Amen. Amen. Tuwing po ang Panginoon sa umaga nito na minsan pa tayo ay dadako sa pagtanggap ng panalangin. Bago po natin tanggapin ang tinapay at ang saro, ay sa kong basahin sa inyo ang sulat ni Apostol Pablo mula sa aklat ng 2 Korinto, chapter 5, verse 15. Narito po ang sinasabi, namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag na mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Malinaw na sinasabi po sa banal na kasulatan na ang dapat na nabubuhay na ang bawat isa na nakipag-isa kay Kristo ay hindi dapat nabubuhay para sa sarili, kundi dapat tayo ay nabubuhay para kay Kristo. Bagaman dahil sa ating mga kahinaan, tayo ay nagkakasala. Kaya't nais ng Diyos na bago natin tanggapin ang tinapay at ang saro, tayo ay maging karapat-dapat sa Kanya. Dahil sa ating mga kahinaan, tayo ay nagkakasala. Tayo lahat ay lumapit sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Let us pray. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoon, sa aming kalakit-langit ito, Panginoon. Una, kami po ay nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa buhay at sa lakasan, Panginoon, na minsan upang pinagkaloob sa amin sa araw na ito. Upang sa araw na ito kami ay muli magkasama-sama upang maghandog ng pagsamba at taas may dakilang pangalan mo. Panginoon, sa oras na ito ay aming tatanggapin at aalalahanin ang iyong sakripisyong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, na kung paano iniaalay ang iyong buhay para sa aming mga makasalanan. Panginoon, sa mga nalang araw ngayon, batin niyo po lahat ng aming mga nagawa, mga pagkakasala na aming nagawa sa inyo, Panginoon, sa aming pananalita, sa aming pag-iisip, maging sa lahat ng aming mga ginawa na hindi ka nagulugin sa iyong Panginoon. Panginoon, sa oras na ito, kami po ay lumuluhod na lumalapit sa inyo, Panginoon, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawa. Ano mang karumihan na tagay ng aming puso, ng aming isip, Panginoon. Nawa, Panginoon, ito po, Panginoon, ay lumimising upang sa aming pagkikibahagi ng banal na ako na kami ay maging karapat-dapat sa iyong banal na ako. Patawaran niyo kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang at mga pagkakasala na nagawa sa inyo. Salamat sa iyong sakripisyo. Salamat sa pag-alim mo ng buhay at higit sa lahat, Panginoon, sa buhay na walang hanggan ay pinagkaloob niyo sa bawat isang sasampalataya sa iyong bugtong na anak si Jesus. Salamat sa iyong dakila, Panginoon. At ang tinapay at ang saro, Panginoon, na siyang sumisimbolo ng iyong katawan at tubo ay aming tinataas. Ito po ay inyong pagpalain na aming katanggapin sa umaga nito. Ito po ang aming sama-samang dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Muli po natin pakinggan ang banal na kasulatan mula sa aklat ng Marcos chapter 14 verse 22 hanggang sa sumusunod. Narito ang sinasabi. Habang kumakain sila, si Jesus ay dumambot ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, kanyang pinaghati-hati at tinapay at iniabot sa mga alagad. Sinabi niya, kunin ninyo ito. Ito ang aking katawan. Ate pong kanin na siyang sumisimbolo sa katawan ng ating Panginoon Jesus. Dumampot din siya ng kopa at patapos magpasalamat sa Diyos, ay iniabot din niya iyon sa mga alagad at uminom silang lahat. Sinabi niya, ito ang aking dugo, pinapagtibay nito ang tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay mabubuhos para sa marami. Ating pong inumin. Ang kopa pong naman iyan ay siyang sumisimbolo sa dugo ng ating Panginoong Jesus. Ang dugo na tumigis doon sa krus ng Kalbaryo. Tandaan ninyo, hindi na ako muling iinom pa ng katas ng ubas hanggang sa araw na inumin kong panibago
sa kaharian ng Diyos. Purihin ang kanyang mga salita. Amen. Good morning po. Good morning. Praise God. Okay, God is good? And all the time. Oh, praise God. Gising na gising po tayo. Salamat po sa Diyos kahit na medyo mainit sa labas. Narito po tayo. Nagsasama-sama at mainit din po ating pagpupurit at pagpasalamat po. Praise God. Now, sa ating buhay po, kaya po tayo usually nagtatrabaho, gusto natin kumita, kasi gusto natin magkaroon tayo ng sinasabi natin financial freedom. Dito ba? Now, pag sinabi natin financial freedom, ang ibig po sabihin nun, nakapag-decision tayo sa isang bagay na walang stress ng financial fallout. Maybe katulad ngayon, mainit. Gusto natin bumili ng aircon. Hindi tayo problema kung paano natin babayaran yon. Hindi tayo problema kung paano natin babayaran ng kuryente. Kasi we are financially free. Now, ito rin nagre-refer na sa buhay na wala tayong problema, walang stress sa buhay natin financial po. Now, para ma-achieve natin yung financial freedom, ang tinuturo po sa mga financial education po, magkaroon tayo ng disiplina. Magkaroon tayo po ng sinasabi natin disiplina sa pagbibigay po. Now, para pag tayo po ay nagkakaloob ng tithes and offering po natin, nagkakaroon po ng parang training sa atin. Pag nagkaloob tayo ng tithes and offering po, si Lord po ang nakakasakop sa buhay po natin. Pag nabigay tayo ng tithes and offering, nawawala po yung pagiging, sabihin natin, greedy. Yung walang uncertainty sa buhay po natin. Training po yun. We're being trained na magbigay po. We're being trained na magpasailalim po sa Panginoong Jesus. Now, pag tayo na-train na po sa pagbibigay ng ating 10%, maliit lang naman po is kumpara sa sahod po nating 100%. Training po yun para magkaroon tayong disiplina po. Isa po yung sa paraan para ma-achieve po natin sinasabi natin financial freedom po. Ang verse po natin sa pagbibigay ngayon nakalagay po yun sa Kawikaan 3 verses 9 to 10 po. Sabi dyan, parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng paghahandog sa Kanya ng unang bunga ng iyong ani. Kapag ginawa mo to, mapupuno ng ani ang inyong mga bodega at aapaw ang inumin sa inyong mga sisiklan. Unang bunga. Pag sinabing unang bunga, pagkarating ng blessing sa iyo, iwalay mo agad. It takes discipline to do that. Huwag yung babawasin ko muna yung mga bayarin ko, babawasin ko muna yung pambayad ko kay kumpare, kay kumare, tsaka ako magbibigay kay Lord. Hindi po. Pagdating, automatic po, yung kukunin po natin 10%, ihiwalay na kay Lord na to. 90% pang sa mga bayarin na yan. Basta 10% kay Lord. Pag sinabi sa sahod natin, huwag tayo magbabase sa neto. Magbase tayo sa gross. Saan mo gusto mag-bless? Sa net or sa gross? Siyempre sa gross po, mas malaki po yun. It takes discipline, it takes sacrifices po. Pero pag nakuha po natin yung ugaling yun, ang blessing po ang pangako dyan. Kapag ginawa mo to, mapupuno ang ani ang inyong mga bodega at aapaw ang inumin sa iyong mga sisiklan. Sino may ayaw nun? Yung talaga nag-umapaw yung blessing mo, refrigerator mo punong-puno. Kapag kainan mo, talagang busog na busog ka. It takes a simple discipline and simple sacrifice po. Bago po tayong pray, iwan ko po na yung sinabi ni Winston Churchill. Sabi niya, we make a living by what we get, but we make a life by what we give. Let's pray po. Ang mga salangit, Panginoon, salamat po, Lord, sa opportunity na binigyan niyo po sa amin upang kami magkaroon ng pagkakakitaan po. Nawa po, patuloy niyo pagpalain ang gawa ng aming mga kamay, patuloy niyo po kaming biyayaan ng talino, kaalaman, mga abilities, mga talents po para magamit po namin to sa pagtatrabaho po. At nawa po, Lord God, mag-glorify po namin kayo sa aming mga trabaho. Lord, sa pagbibigay po namin ng aming mga tithes and offering, nawa po, may taas po namin yung pangalan nyo. At nawa po, Lord God, patuloy nyo ipakita sa amin, luganin po kami kamahal
through our King, Panginoon Diyos. Lord, maraming po salamat. In the mighty name of Jesus we pray.
Good morning po sa inyo lahat, mga kapatid. Good morning. Pwede ba natin batiin yung katabi natin? Sabihin mo nga sa kanya, kapatid, masaya ako kasi kasama kita ngayon. Magsimba. Hindi mag-swimming. Kaya po ngayon, inaanyayahan ko po kayong lahat na tayo po ay tumayo. At bilang mga disipulo ng Panginoon, itaas po natin ang ating Biblia at tayo po'y manalangin sa kanyang pangalan. Lahat po ba may dala pong Bible? Okay, tayo po'y manalangin. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na ibinigay niyo sa amin. Salamat po sa inyong mga salita na aming pag-aaralan, Panginoon. Nawa, Lord, hindi lang po ito ay matutunan namin sa aming buhay, kundi most importantly, Lord, ito po ay magawa po namin, Panginoon, upang sa aming ikalalago. Kayo po mag-ingat sa bawat isa, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pwede na po tayong maupo. Ayan. Balikan ko lang po yung mission and vision ng ating church. Ang Church of Christ San Pedro ay may mission at vision. At kahit sa kumpanya, meron din po itong mission and vision. Tama po ba? At ang mission ng ating church is to make disciples. Kapag ka make disciples, dapat po meron tayong tinuturuan. Ang tanong ko po sa inyo, tayo po ba ay merong mga tinuturuan? Sino po ang inyong disipulo? Pwede pong ka-church, pwede pong kaibigan, most importantly, yung ating pamilya. Amen po ba? Amen. And meron din po tayong vision. Our vision is to connect people to God and to one another. Bakit po? Kasi po, karamihan ng tao dito sa mundo, walang connection pagdating sa Diyos. At dapat po nating maintindihan na ang Church of Christ San Pedro ay dapat ginagawa yung mission and vision po natin. At importante po na gawin natin yung ating mission bilang mga disipulo ng Diyos. Sino po dito yung mga disipulo ng Diyos? Sabihin nyo nga ako yun? Yun. At dahil tayo pong lahat ay disipulo ng ating Panginoon, importante na pag-usapan po natin yung gawin nating disipulo mismo yung nasa loob ng ating pamilya. At yan po ang ating pag-uusapan. Strengthening bonds through church involvement. Ngayon, kung meron po tayong mga Biblia, basahin po natin ito sa Joshua 24 verse 15. Ang sabi po dito, tinipon ni Josue, sabi po dito, Joshua 24 verse 15. Ayan, ang sabi po dito, at kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o ang mga Diyos na mga Amoreo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinitirhan. Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. Amen po. Ang pamilya, mga kapatid, ito yung pinakamatagal ng organization na meron dito sa mundo. Ito ang pinakamatagal, ito ang pinakamaliit, pero ito yung pinaka-importanting organisasyon dito sa mundo. Dahil ang pamilya, ito po ay hindi lamang itinatag ng tao. Ang organization ng family ay itinatag ng Diyos. Naniniwala po ba kayo doon? Dahil kung babasahin po natin sa Genesis, ang nagkasal kay Eva at kay Adan ay ang Diyos upang sila'y bumuo ng pamilya. So dito natin makikita na bagamat kakaunti ang miyembro ng organization ng family, ito ay napaka-importante. At kahit saan ka magpunta, hindi mawawala ang isang pamilya. Pumunta ka sa mall, may kumakain, isang pamilya. Pumunta ka sa sinehan, may nanonood, isang pamilya. Kahit sa mga swimming, minsan may karamihan na magkakasama, magkakapamilya. Amen po ba? So kahit saan ka pala magpunta, merong pamilya.
hindi mawawala ang pamilya. At dahil ito ay itinatag ng Diyos, ang gusto ng kaaway ito ay wasakin. Kaya maraming pamilya ang wasak, maraming pamilya nagkakaproblema, maraming pamilya nagkakaroon ng inggitan, maraming pamilya nagkakaroon ng agawan pagdating sa lupa, dahil ito yung paraan ni Satanas upang wasakin ang pamilya na ginawa ng Diyos. Ang tanong ko po sa inyo, gusto niyo po bang wasakin ng kaaway ang inyong pamilya? Siyempre, sino po ba dito ang gustong wasak ang pamilya? Wala naman po, di po ba? Pero mga kapatid, alam niyo po ba na kahit pinipilit wasakin ito ng kaaway, ang pamilya ang kailanman hindi madidisband. Maraming organization ang nagkawatak-watak, maraming mga banda nagkahiwa-hiwalay, maraming samahan ang nagkasira-sira, pero kailanman hindi mawawasak o madidisband ang pamilya. Kahit umalis ka dyan sa pamilya mo, kahit na ituring mo na hindi ka na miyembro ng isang pamilya, hindi pa rin mawawala ang katotohanan na ikaw ay isang miyembro ng pamilya. Dahil tandaan mo, magkakadugo kayo. Kahit sabihin mo na, hindi na ako miyembro ng pamilyang ito, hindi pwede. Kasi magkakadugo kayo. Iisang dugong nananalaytay sa inyo. At ganyan ka-importante na pahalagahan ang pamilya. Kayo po ba? Pinapahalagahan niyo po ba ang inyong pamilya? Amen. Maganda po kung ganon. At dahil po doon, ang gusto ng Diyos sa isang pamilya ay magkaroon ng pagkakaisa at pagmamahalan. Bilang isang pamilyang Kristiyano, may mga bilin po sa atin ng ating Panginoon. Through the verse ng Joshua. At ang gusto po ng Diyos, ang pamilya po natin ay nagliliwanag, especially tayong mga Kristiyano. Ang gusto ng Diyos, ang pamilyang Kristiyano ay nagliliwanag dito sa mundong madilim. Siguro nagtatanong kayo, Pastor, paano ko po magagawa na magliwanag ang aking pamilya dito sa mundo? Well, ang solusyon po is to involve your family in the church. Dahil hindi magliliwanag ang pamilya mo kung hindi natin sila i-involve sa ministry ng church. Siguro, ang tanong nyo rin po, Pastor, paano naman po namin gagawin yon? Paano po namin sila may involve sa church? Ito po ang pag-uusapan natin ngayon, kapatid. Involving your family in the church. Ang Diyos po ay nag-iwan sa atin ng ilang mga paraan o mga steps upang ma-involve natin ang ating pamilya sa church. Una, meron po tayong dalawang pag-uusapan. Dalawang simpleng bagay na mensahe ng Panginoon. Una, para ma-involve mo ang pamilya mo sa ministry ng church, make sure they are saved. We can never involve our family in the church if you do not have the same spirit. In fact, yan yung unang pipigil sa'yo sa ministry. Kapag ka hindi paligtas ang iyong pamilya, kesyo sasabihin niya sa'yo, buti ka pa sa church, meron kang time, sa amin wala. Alam niyo po kung bakit nila nasasabi yun? Hindi nila naiintindihan yung ginagawa mo kasi hindi mo sila inakay. Kaya maraming pong Christian na nag-iisa sila pupunta sa church. Nakakalungkot po yun, hindi po ba? Pero mo, pagdating mo dito sa church, merong family ng Garrido, merong family ng Reyes, iba't ibang klase ng pamilya, Taberner, andyan rin yung mga iba't iba nating pamilya, di po ba? Tapos ikaw mag-isa ka lang napupunta ng church, di mo ba parang ang lungkot nun? Dapat, ang una mong goal bilang isang Kristiyano ay akayin ng iyong pamilya. If you have received the Holy Spirit at yung pamilya natin ay hindi pa po naliligtas, sila dapat ang pinakauna nating misyonin. Mamili po kayo. Maglilingkod ka mag-isa o kasama mo sila maglilingkod? Mamili po kayo. Maglingkod kayo ng watak-watak o maglingkod kayo ng sama-sama?
Ano pong mas gusto nyo? Kanya-kanya o sama-sama? Amen. At meron po akong ipapakita mga larawan sa inyo mga kapatid. Tingnan po natin ito. Nakikilala niyo po ba itong pamilyang ito? Walang pangalan. Siyempre, paano namin yung makikilala? Pastor Kito talaga. Actually, ito po, ang pamilya po ni Abraham. Opo. Ayan po si Abraham. Kilala niyo po ba si Abraham? Siya po yung naghati ng dagat. Amen po ba? Ayun, nagbabasa ng Bible. Very good. Testing lang po. Baka mamaya umuo kayo eh. Mahirap na. Si Abraham na pala ngayon yung humati ng dagat. Next picture po. Ayan, familiar po ba kayo dyan? Ano pong ginagawa nila? Gumagawa ng arko, tama po. Ito po ay pamilya ni Noah. Kala ko po, pamilya na naman ni Moses eh. Tama po kayo mga kapatid. Ito po ay ang pamilya ni Noah. Next picture po. Medyo malabo po ito eh, pero sana mahulaan nyo. Kilala nyo po ba ito? Opo, yan po yung may commercial at may memes na pagka sinuntok ka, para kang tinamaan ng shotgun. Ito po yung pamilya ni Manny Pacquiao. Opo. Ano pong punto ko? Bakit ko po ba ito pinapakita sa inyo? Ito po mga larawan ito po yung ilang pamilya na example po natin na sama-sama po silang naglilingkod sa Diyos. Palagay niyo po ba magkakaroon ng Father Abraham kung hindi niya kasama si Sarah at Isaac na maglingkod sa Diyos? Hindi po. Palagay niyo po ba magkakaroon pa ng bagong henerasyon simula nung bunawin ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng tubig kung walang Noah at ang kanyang pamilya? Sipin mo, si Noah lang yung naligtas, no? Ay paano makakabuo yun? Siya lang mag-isa. Hindi mo ba? So, ito, tingnan nyo ito, si Sir Manny Pacquiao. Alam nyo po, si Manny Pacquiao, nung nakilala niya yung Diyos, hindi lang niya sinarile. Inakay po niya yung buong pamilya. Sinasabi ko po sa inyo to mga kapatid, dahil ito po yung sinasabi ng Biblia. Tingnan po natin yung Acts 16 verse 31. Believe in the Lord Jesus, and you will be saved, you and your household. Nagtapos lang po ba tong verse na to sa iyo lang? No. Ang sabi po dyan, you and your household. So, ibig sabihin, dapat kapag ka naligtas ka, akayin mo yung pamilya mo. Hindi yung you lang. Believe in the Lord Jesus and you will be saved. Tapos, hindi po eh. Dinugsungan eh. You and your household. Your first mission as a Christian is to save your family. Tingnan mo natin itong Hebrews. Hebrews 11 verse 7. Sabi po dito, NLT version po, it was by faith that Noah built an ark, a large boat to save his family from the flood. It was by faith that Noah built a large boat to save his family from the flood. Isipin mo kung mag-isa lang si Noah. Hindi niya sinama yung pamilya na makakilala sa Diyos. Eh di siya lang yung ligtas. Eh di wala na sanang tao ngayon kasi si Noah na lang yung natira. O ilang taon lang ba nung nabuhay si Noah? 500 years lang ata. After 500 years, dahil hindi niya sinama yung pamilya niya, nalunod sa baha, ayun, wala nang tao. Pero hindi po eh. Si Noah, sinama niya po yung buong pamilya niya. O tingnan ho natin tong Luke 19. Ito po sa New Testament naman. Jesus responded, salvation has come to this home today, for this man has shown himself to be a true son of Abraham. Ito po ay story po ni Zacchaeus. So dito po natin makikita na ang gusto po ng Diyos, ang kaligtasan ay dumating sa buong sambahayan ninyo. At makakapagsimula lang po tayo ng ministeryo o makakapagsimula lang po ang ministry as a family kung meron po silang kaligtasan. Kasi hindi yan sasama sa iyo kung hindi nila kilala ang Diyos. Pray ka ng pray. Lord, sana po makasama ko yung pamilya ko. Hindi mo naman sinesheran.
magpa-pray, wala kang gawa. Tingin mo ba maaakay mo sila pagka ganon? Hindi. Dapat may ginagawa ka. O tingin nyo ba kung halimbawa, balik tayo kay Noah ha. Tingin nyo po ba kung halimbawa pinag-pray lang yun ni Noah, yung pamilya niya, sumama sa kanya, sasama ba yun? Hindi. Actually, pinatulong niya. Ang ibig ko po sabihin, okay na mag-pray, pero dapat may gawin ka. Kaya nga, dito na uso yung salitang nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Ibig sabihin, pray ka ng pray, pero kung wala ka namang ginagawa, hindi mo talaga maaakay yan. Kasi wala kang ginagawa eh. Di mo ba? O baka naman po mamaya sa pamilya niyo meron pang hindi pa baptize. O baka naman mamaya meron pa dyan, membro ng pamilya mo, no, na hindi pa nakakilala sa Diyos. Nakakalungkot yun, kapatid. Pag dumating si Lord, mag-isa ka lang aakyat, sila nakikita sa'yo, nakatingala sa'yo ganyan. Hala, saan siya pupunta? Kasi bakit? Iwan siya eh. Di mo inakay? Pananagutan mo yan sa Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, hala ka, may pananagutan ka. Alam niyo po, dito po papasok yung yung important role ng magulang. O bilang mga magulang, napaka-importante ng role ninyo. Bakit ko po nasabi? Dapat bata pa lang, tinitrain mo yung anak mo papunta sa langit. Mga magulang, may tanong ako sa inyo. Madali bang turuan to pag ganito nakalaki? May sarili ng pangangatwiran to eh. Pagka sinabi mo, Ops, mag-aaral ka muna. Ayoko nga, pala ko. Pwede niyo sagot yun. Halimbawa, yung pong bata na yun, yung karga po ni sister, yung ganyan pong bata, madali po bang turuan yan? Opo, kasi moldable pa po yan. Kaya nga po, halimbawa, pag may mga bata na tumatakbo dito sa church, no, sinasabi, Ops, huwag kang tatakbo, kasi nag-worship tayo. Di po ba natuturuan po sila? Baka po kasi mamaya, pag hindi natin naturuan, ganito nakalaki, kita mo si Ash, nagtatatakbo dito. Kaya pa mo bang pagsabihan yun? Mahirap. Ano bang point ko? Etong gantong katanda na, no? Opo, ganito nakalaki, ganito nakatanda, binatang-binata na, magtatapos na ng pag-aaral. Ang tawag po dito ay matandang puno. Opo, patandang puno. Opo, patanda. Ibig sabihin, ang mga buto po nito ay hindi na po flexible, hindi na po nabumol. May sarili na po siyang kaisipan, may sarili na po siyang pangangatwiran at paniniwala at prinsipyo. Kung ganitong stage pa lang po natin tuturuan ng ating mga anak, hindi talaga makikinig sa'yo yan. Pambira, ganito kalaki, sabi mo, huwag kang tumakbo, nagtatatakbo dito. Hindi talaga makikinig sa'yo, gusto niya tumakbo eh. Kasi ganito na siya kalaki. Thank you, Brother Asha. Nagtatakbo. Alam mo point ko mga kapatid, kung ganyan, yung mga ano pa lang, 5 years old, ilan taon na po si Gray? 4. Ayan, 4. Matuturuan pa po yan. Pero kung ganyan, ilan taon na Brad? 20? 22. Kita nyo, 22 na. Hindi na matuturuan. So dito po pumapasok, mga magulang, na bata pa lang dapat yung mga anak ninyo, tinuturuan nyo na. Tinuturuan nyo na ng makalangit. Hindi yung puro cocomelon. Opo, cocomelon. Di ba? Alam niyo po, meron akong kukwento sa inyo eh, kung bakit ko nasabing napaka-importante ng role ninyo bilang mga magulang na turuan ng inyong anak. At tingnan po natin itong larawan na ito. Kilala niyo po ba yan, si Karl Marx? Familiar po? Okay, papakilala ko po siya sa inyo. Ito po si Mr. Karl Marx. Tropa ko po yan noong 1800s pa. Si Karl Marx po, ito po ay isang German philosopher and economist. Sino po ba si Karl Marx?
Siya lang naman po yung taong nagtatag ng communism. Alam niyo po ba pag sinabing communist? Ito po ay yung may paniniwala na wala ang Diyos. Opo. Punta kayo ng China, try mo mag-share ng Word of God, patay ka doon. O punta ka ng North Korea, try mo mag-share ng Word of God, patay ka doon. O sa Russia din, patay ka doon. Kasi bakit? Communist country yun. Pag communist country, hindi na naniniwala sa Diyos, bawal dyan ng Bible. Opo. Tapos dito, makareklamo ka pagka may gawain sa Diyos no? Hindi ka man lang maka-attend. Anong gusto nyo? Communist country o free country? Free country. Balik po tayo kay Karl Marx, mga kapatid. Si Karl Marx po ay isa po siyang communist. And how ironic, mga kapatid, alam niyo po kung bakit? Kasi po si Karl Marx ay isang Hudyo. Nakakalungkot. Opo. Isa po siyang Hudyo. Ironic dahil ang Hudyo, ito yung bayan na pinili ng Diyos at sila yung bayan na naniniwala sa Diyos. Pero, doon din pala magsisimula ang communism sa kanila na kung saan hindi naniniwala ang tao sa Diyos. Palagay niyo po bakit? Dito na po papasok yung role ng parents. Kasi hindi tinrain. Hindi pinakilala ng mga magulang ni Karl Marx kung sino ang Diyos sa buhay nila, kung gaano katapat ang Diyos sa buhay nila. Kaya ayan, nagkaroon ng communism. Dito talaga natin masasabi, responsibilidad ninyong mga magulang na akayin ang inyong mga anak sa Panginoon. Alam niyo po ba na bukod po sa edukasyon, bukod sa edukasyon, ang tanging maipapamana natin sa ating mga anak ay ang ating paniniwala sa Diyos. Yan ang pinakamagandang ipapamana mo sa iyong sambahayan. Bilang isang magulang, yan ang pinakamagandang ipapamana mo sa kanya. Bukod pa sa edukasyon. Kasi po bakit? Maraming mga magulang ngayon, laging sasabihin sa anak, anak, dapat ganito ka. Anak, mag-aral ka mabuti kasi yan lang ang maipapamana ko sa'yo. Nakalimutan mong ipamana ang prinsipyo ng paniniwala sa Diyos. Kaya paglaki niyan, matalino lang yan, pero wala yung takot sa Diyos. Marami pong ganun ang magulang. Nakalimutan nila na ipakilala ang Diyos sa buhay ng kanilang anak. Kaya maere, maigo, hindi marunong magpakumbaba, puno ng pride. Kasi hindi nila nakilala ang Diyos sa kanilang buhay. Kasi kasalanan mo. Hindi mo pinakilala ang Diyos. Bukod sa edukasyon, bukod sa kayamanan, ang maipapamana mo sa iyong mga anak ay ang paniniwala sa Diyos. Kaya starting today, kung meron kang anak, pakilala mo siya sa Diyos. Dahil ang achievement sa school, hanggang dito lang yan. Honor ka sa school, hanggang dyan ka lang. Pero kung meron kang Diyos, hanggang langit yan. Alam niyo po, naalala ko nung bata pa po ako siguro po mga 5, gano'n. Kwento ko lang po sa inyo, share ko po sa inyo ng konti. Ako po ay bata pa lang po ako, naalala ko noon, kinukwentuhan ako lagi nila mami sa kanila daddy ng bedtime story. Opo. Alam niyo po kung anong bedtime story ko? Bible. Kahit paulit-ulit. Kilala ko na yan mami, iba naman, pwede ba nakakatakot? Kasi po, ang genre ko po, gusto ko horror. Ang problema, dahil gusto ko ng horror, hindi naman ako makaihi mag-isa. Papasama pa ako kay Ate Tintin. Ate Tintin, natatakot ako. Ang genre ko po, ang gusto ko lagi horror. Pero, mabuti na lang, ang mga magulang ko, pilit na kinukwento sa akin, salita ng Diyos. Opo, tuwing matutulog ako, kukwentuhan ako ng Bible stories. Kaya pagdating ng Sunday school, alam ko na yung ituturo ni teacher.
Kasi nakwento na sa akin ng magulang ko. Kayo po, ano pong madalas niyong ikwento sa mga anak ninyo? Tanungin ko nga po kayo, ano pong bedtime stories ng mga anak ninyo? Fairy tales, mga princess. Kaya ang pangarap niya, gusto niya maging princess. Gusto niya maging Serena. Ang anak niyo, pangarap, gusto maging Serena. Ang hirap kaya maging Serena, di ka makakapaglakad. Samantalang ako, nung bata po ako, laging kinukwento mo sa akin, si Moses, si David, yan. Alam niyo po mga kapatid, anong difference ng fairy tale sa Bible? Meron silang iisang, ang fairy tale po, maganda rin naman po yan. Opo, maganda po yan. Opo, maganda rin naman message yan. Pero anong difference ng Bible sa fairy tale? Ito kapatid, ang difference ng Bible sa fairy tale stories ay, ang Bible totoong nangyari at naganap. Ang fairy tale hindi naganap. Saan ka nakakita na hinalikan mo yung palaka, naging tao? Buti pa yung kay Daniel eh. Hindi siya nilapa ng leon kasi kasama niya ang Diyos. Samantalang yung isang prinsesa, nung hinalikan niya yung palaka, naging tao, naging pogi. Di ba? Meron na ba kayong tao na encounter dito, humalik ng palaka? Kadiri kaya yun. Ang dumi-dumi ng palaka eh. Sa halikan mo, mamaya magkaroon ka ng kulugo sa bibig niyan eh. Di ba? Tapos ito pa, matindi. Sa Bible stories, bukod sa totoo yung nangyari, ito yung tinuturo sa fairy tales. Kung mapapansin ninyo, meron tong isang prinsesa na natusok ng karayom tapos namatay. Hindi magising. Kilala niyo po yun? A Sleeping Beauty. Opo, hindi ko kilala yun kasi doon mahilig sa ganun eh. Gusto ko yung Daniel, gusto ko yung Joshua, ganun. Opo, si Sleeping Beauty, nung inano niya daw po yung karayom, nung natusok daw po siya, bigla ho siyang nakatulog, hindi siya magigising. Ano daw po yung kailangan para magising si Sleeping Beauty? Halik. Kita niyo yan? Sa Bible, walang halikan. Samantala sa fairy tales, puro na lang ending, kissing scene. Tapos yun yung ipapabasa nyo sa anak nyo. Kaya yung mga anak niyo, bata pa lang, mayroon ng mali siya eh. Kasi bakit? Biro mo, nung kumain ng mansanas, nung hinalikan, nabuhay. Tapos humalik ng palaka, naging tao yung palaka. Tapos yung isa, umibig sa isang halimaw. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, kung magulang yung katabi mo, sabi mo, magbago ka nga kapatid. Ang pira, kwento ka ng kwento ng fairy tales. Bible, di mo makwento. O sino mo yung nilunok ng malaking isda? Si Noah. Si Noah na ngayon. Hindi na si Jonah. Ano? Kasi nga naman, si Noah, nung pinilit yung ark, bigla ko siyang nag-hide sa whale. Tapos kinain siya ng whale. Naku po kapatid, yan ang sinasabi ko sa inyo. Ultimo kasi kayong mga magulang, hindi kayo nagbabasa ng Bible. Kaya nung tanungin kayo ng pastor, sino yung nilunok ng malaking isda? Si Noah po. Kapatid, magbago ka na. Remember, may anak ka. Pag hindi mo, inaralan ng anak mo, magiging kagaya ng ganyan yan. Karl Marx. Sa ating po mga magulang ang magsisimula ang pagbabago. Itulak niyo po ang inyong mga anak sa gawain ng Panginoon. Opo. Kahit ayaw po nila. Pilitin mo. Hindi, anak, meron pala kayong youth fellowship, magpaiwan ka. Hindi. Pilitin mo. Kasi pag hindi mo yan tinulak sa gawain ng Diyos, itutulak yan ng mga mababait niyang kaibigan palayo sa Diyos. Meron mo kasi tayong dalawang uri ng kaibigan. Isang mabait at isang mabuti. Ano mo ba difference nito? Ito po, hiramin ko lang, quote po to ni Pastor Rodel. Ang mabuting kaibigan, ito yung kaibigan na kung saan hindi ka niya nahayaan mapahamak kasi pagsasabihan ka. Yun ang mabuting kaibigan. Kasi mabuti yan eh. Mabuti ang kalooban yan. Ang mababait na kaibigan, ito yung, sige pre, sabihin mo sa nanay mo, pumasok ka kahit na hindi. Sabihin ko sa nanay mo, pumasok ka kahit
nagpupul tayong dalawa, kahit na nagkakating classes tayo, basta libre mo. Oo. Mga ganun yung mga kaibigan na mababait. Konsentidong. Anong gusto nyo? Akayin yan sa Lord? O baka mamaya, isa yan sa maging drug lord? Pili po kayo. Dalawa lang po yan. Pag ang anak ninyo ay hindi nyo inakay kay Lord, may posibilidad na yan ay maging isang drug lord. Pili lang po kayo, drug lord o kay Lord? Sabi niyo po yan, ha? So dapat, kayong mga magulang, lagi po ninyong nakakain ng inyong anak papunta kay Lord. Kasi pag hindi niyo yan inakay kay Lord, punta yan sa drug lord. Hindi ko naman po nilalahat, ha? Pero may posibilidad po na ganun. Pag hindi niya po yan tinulak sa gawain, itutulak yan ng mga kaibigan niya para maging tulak ng droga. Pili po kayo sa dalawa. Lord o drug lord? Mukhang drug lord po ata, ayaw magsasagot. Sige po, tigil na po natin to. Total, mukhang drug lord naman. Ano po sa dalawa, mga kapatid? Sino pong Lord? Drug lord po? Lord God, amen, Pastor Noli. Salamat po. Paano po yun, Pastor? Ang init po wala po akong pamasahe. Ito naman, mga kabataan, kala nyo, ligtas kayo, ha? Ito po, mga kabataan. Mga kabataan, ilang araw po ang meron kayo sa loob ng isang linggo? Meron po tayong 7 araw. At sa ika-7 araw, doon po nagpahinga ang ating Panginoon. At sa loob ng 6 na araw, dyan mo pwedeng gawin yung gusto mo. Kayo mga kabataan, hindi nyo pwedeng irason kay Lord na meron kayong school. Pambira, 7 days kayo nag-aaral? Wala man lang kayong may-alay kay Lord na isang araw. Actually, ang worship niya hindi isang araw 2 oras lang. Tinatamad ka pa. Pastor, wala po akong pamasahe. Alam mo kung bakit wala kang pamasahe? Kasi hindi mo pinapriority si Lord. Gusto mo ng pamasahe? Sabi ng Diyos, Matthew 6:33, unahin mo ang kanyang kaharian at ang iyong mga pangangailangan na ibibigay niya sa'yo. Kasama doon ang pamasahe. Ikaw kasi, mo wala lang pamasahe, hindi na ako mag-church, wala akong pamasahe. Tuloy si Lord, total, gano'n, hindi ka mag-church, hindi kita bibigyan ng pamasahe, wala ka rin pang merienda. Ayan. Kasi hindi mo priority ang church. Pero kayong mga kabataan, kung priority nyo ang Diyos, automatic, bibigay sa iyo ni Lord ang pamasaheng kailangan mo, may merienda pa sa church. Kaya dapat po mga kapatid, kayong mga kabataan, unahin ninyo ang Diyos. Merong 7 araw na binigay sa iyo ng Diyos, huwag kang tamad. Pambira, pagdating sa hangout, ang sipag-sipag. Tara tol, basketball tayo, sige. Tara tol, swimming tayo, sige. Tara tol, church tayo. Ay, pagod ako tinatamad ako Di ka ba naiiyak? Si Lord yung nagbibigay sa'yo ng pangangailangan mo, tapos tatamarin ka, wala kang time sa Kanya. Hello, gumising ka nga. Gumising ka nga, kapatid. Iniisip mo ba yun, yung sinasabi mo? Ikakatwiran mo sa Diyos na source ng buhay mo, kalakasan mo, blessing mo. Sasabihin mo, pag inaya ka ni Pastor, Pastor, tinatamad ako, may gagawin pa po ako Ay, nako. Iba naman po mga magulang. Balik po tayo sa parents. Mahal ko po kasi kayo mga magulang kaya babalikan ko po kayo. Baka naman po mamaya, yung mga magulang pa mismo, ang nag-aaya sa anak nila, anak, tara, uwi na tayo, ang init. Pambira, init na init. Samantalang nag-announce si youth pastor na, mga kapatid, maiwan po yung mga kabataan, meron po tayong fellowship. Nagharap na yung mga kabataan doon. Yung magulang, akay-akay yung anak ganyan. Madaling-madali. Kasi ang init. Tapos naman, dahil nga napakainit, kung kailan naman linggo, doon magsuswimming. Anong papakita mo sa mga anak mo? Na okay lang umabsent pag linggo kasi may swimming?
Tapos, ito pa, napapansin ko to sa mga magulang ha. O sige, pastor, hindi naman po ako dyan. Oo nga pansin ko nga, hindi ka ganyan. Tinutulak mo yung anak mo sa gawain, pinipilit mo sa gawain, ang problema, ikaw yung wala. Oh, anak, mag-church ka, makinig ka sa pastor mo, paano ka naman? Di ka naman nakikinig sa Diyos. Pero mo kung kailan linggo, nung kamabutan, naglalaba. Samantalang yung anak mo, babad na babad sa presensya ng Diyos, ikaw babad na babad sa paglalaba. Kung kailang linggo. Tapos, pag darating si pastor, busy-busyhan ganyan. Busy mo. Kasi nandiyan si pastor. O, sister, bakit hindi ka naka-attend? Pastor, marami po akong ginagawa. Tapos, sabi mo sa anak mo, sige, pag hindi ka sumama kay pastor, pag hindi ka umatay sa gawain, wala kang baon. O, pag di ka umano, hindi ka pwede mag-cellphone, kukunin ko yan. Asan ka naman? Sa bahay, nagsa-cellphone. Di ba? May mga magulang na ganyan eh. Kung hindi tinutulak yung anak palabas ng church, tinutulak paloob pero hindi siya kasama. Tanong mo nga yung katabi mo, ikaw ba yun? You should set an example to your children. No wonder hindi nakikinig sa yung anak mo eh. Hindi nakikinig po sa inyo mga anak ninyo kasi yung sinasabi mo hindi mo ginagawa. Remember, action speaks louder than words. Kapatid, action speaks louder than words. Hindi mo yan pwedeng piliting sumamba sa Panginoon kung ikaw mismo hindi ka naman talaga sumasamba. Hindi mo yan i-expect na maging active sa gawain kung ikaw mismo tuwing linggo tinatamad bumangon. Baguhin po natin yun mga kapatid. Pasensya na po kayo ha, kung bakit ganito na lang po ang pagbibilit ko sa inyo. Alam niyo kung bakit? Kasi mahal ko po kayo eh. At gusto ko po magkaroon ng involvement lahat ng family dito ng Church of Christ San Pedro. Kasi po, ito ang katotohanan kapatid. Makinig po kayo sa sasabihin ko. Akala po kasi ng karamihan, kung malaki sila o pinanganak sila sa Christian family, ay Christian na rin sila at maliligtas sila. Opo. Halimbawa, member ka ng Christian family, Christian ka na rin. Hindi ganun yun. Kung yung nanay mo, pastor, tapos yung nanay mo, asawa ng pastor, syempre, di ba? Christian ka na rin. Hindi ganun yun, kapatid. Akala mo lang yun, mali ka ng akala. Alam niyo, meron ako mga kakilala na mga celebrity. Anak sila ng pastor, anak sila ng elder, laki sila sa church. Paglaki nila, ayun, satanista na, wala nang kilalang Diyos. Kasi bakit? Hindi tinrain. At yun ang akala nila, na kung Kristiyano ang kanilang mga magulang, considered as Christian rin sila. No! Kasi ang kaligtasan ay personal relationship kay Lord. At yan ay hindi mo maipapasa unless tanggapin niya si Lord sa buhay niya. Ngayon, paano gagawin mo para tumanggap yan? Aralan mo. Yun ang role mo, mga kapatid ko sa pananampalataya. Mga magulang, yun ang role ninyo. Aralan niyo po ang inyong mga anak. Hindi ho yan magiging Kristiyano hanggat hindi yan nababautismuhan. Ang tawag lang po sa kanila ay mga miyembro ng pamilyang na napapaligiran ng Kristiyano. Pero Christian itself, hindi yan Christian. Kasi wala naman siya personal relationship kay Lord. Ikaw, oo, Christian ka. Ano yun? Damay-damay? Damay-damay na kung mo Kristiyano kayo, anak mo Christian din. Hindi ganun yun. Tandaan mo, mag-isa kang nilubog at nilibing at muling mabuhay na kasama ng Diyos, hindi kasama yung anak mo dyan. Kaya nga personal relationship eh. Alam niyo po ba yung personal? Pag personal sarili, hindi ho yan kagaya ng Spotify na shared. Hindi ho yan kagaya ng YouTube Premium na family. Hindi po. Ang salvation ay relationship
napakahalaga ng role mo bilang mga magulang. At ito po, mayroon po akong babasahin sa inyo. Sabi po dito sa Hukom 2 verse 10, nang mamatay ang mga tao sa henerasyong iyon, ang sumunod na salinlahi ay hindi na nakikilala ang Panginoon, maging ang mga ginawa niya para sa Israel. Kayo po ba, gusto niyo po yun? Yung pag namatay kayo, wala nang maniniwala sa Diyos, sa inyo na mag-e-end? Nakakalungkot yun. Kasi pag sa iyo lang nag-end yung salvation, ibig sabihin, ikaw lang ang pupunta ng langit. Yung next generation, diretso agad ng impyerno. Gusto niyo po yun? O dahil ayaw niyo po yun, dito ho natin makikita na napaka-importante ng mga role ninyo bilang magulang upang ipakilala ang Diyos sa inyong mga anak. Amen po ba? Paano po ba namin gagawin yun? Baka hindi naman po namin din kaya, Pastor. Alam mo, simula nung tinanggap mo si Kristo, kaya mo na yan. Kasi nangako siya sa'yo na hindi ka niya iiwan eh. Nung tinanggap mo si Kristo, meron kang kasama, Holy Spirit. At sabi ng Diyos, bibigyan ka niya ng kapangyarihan. Basahin natin po ito, Acts 1:8. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Ano yung pangako ng Diyos? You will receive power. Baka po kasi, ang akala natin, yung power, yun yung makakalipad ka, makakatagos ka sa pader, mababalik mo yung dating. Hindi ganun yun, kapatid. Actually, mas maganda yung power na binigay sa'yo ng Diyos kasi kaya mong magbago, kaya mong pabaguhin yung isang tao. Yun yung power na binibigay sa'yo ng Diyos. Biro mo, dati yung drug addict, nung nakilala si Kristo dahil sa'yo, nagbago, naging addict kay Lord. Yun ang magandang kapangyarihan. Yung kaya mong baguhin yung kapwa mo dahil ginagamit ka ng Diyos. At yan yung pangako niya sa'yo. Kapatid, posible ang lahat dahil kasama mo ang Diyos simula nang tinanggap mo siya. Kaya dapat hindi ka natatakot share ng iyong pamilya. At kung mapapansin din po natin dito, may mga lugar na binanggit ang Diyos. You will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses. Saan? In Jerusalem. Saan pa po? Judea. Tapos saan pa po? Samaria, and to the ends of the earth. Na-observe niyo po ba? Bakit po kaya, Pastor, Jerusalem yung unang binanggit ni Jesus? May idea po ba kayo? Actually, kung bakit po doon binanggit agad yung unang-una Jerusalem, kasi doon po nagsimula ang kaligtasan. Opo. Doon po kasi pinanganak si Jesus. So ano pong ibig ko sabihin? Kung i-apply natin ito sa ating buhay, kung sa'yo nagsimula ang kaligtasan, ang Jerusalem mo ay ang iyong pamilya. Yan po yun. Tayo hindi. Doon agad tayo sa to the ends of the earth. Sino-sinong ka-video call mo para siya na ng Lord? Para siya ng Lord sa buhay nila? Dapat, kapatid, ang una mong siyasyaran yung Jerusalem, which is your family. Saka na yung kapitbahay mo. Saka na yung Judea, Samaria, tayo kasi pabaliktad eh. You will be my witnesses to the ends of the earth, in Samaria, in Judea, and in Jerusalem. Nako, nahuli ang pamilya. Baliktad sa sinasabi ng Biblia. Kapatid, huwag ganon. Sundin mo yan. Tapos, may isip mo, Lord, ba't ganon? Ba't mag-isa lang ako naglilingkod sa Kanya? Ikaw, kasalanan mo eh! Inuna mo yung iba kaysa sa pamilya mo. Tapos pipilitin mo yung mag-church yung anak mo pagkasi laki na ni Ash. Dapat, kung nagsimula sa'yo ang kaligtasan ay simulan mo sa iyong pamilya. Kasi yan ang Jerusalem mo. Ngayon mga kapatid, pangalawang punto ko po, at huling punto, ay make a decision. Gusto ho nating ma-involve ang ating family. Unang-una, make sure they are saved. And lastly, make a decision. Gumawa ka ng desisyon.
Hindi yung pray ka lang ng pray. Lord, sana magamit yung pamilya ko. Hindi ka naman nagde-decide. At wala rin. Alam niyo po, bigyan ko kayo ng konting background dito po sa Joshua 24:15. Ito po ay nabanggit ni Joshua dahil during that time, ang mga Israelita po ay nagsisimula po na tumalikod sa Diyos at bumalik sa mga dati nilang Diyos-Diyosan. Opo. Pero makikita po natin dito na maliwanag. Sorry po. Makikita po natin dito na maliwanag ang desisyon ni Joshua at ang kanyang pamilya. Ano ang sabi niya? As for me and my house, we will serve the Lord. Tanong ko po sa inyo, kayo po ba nakapag-decide na po ng ganito? Sigurado po kayo? Kayo po ba nakapag-desisyon na po ng ganito bilang isang pamilya na iisa na sama-sama kayong pupunta ng simbahan para sumamba sa Diyos? Na sama-sama kayong mag-ministry para maglingkod sa Diyos? O baka naman po mamaya, ang desisyon mo lang, as for me and myself, I will serve the Lord. Yun o kasi madalas sinasarili yung salvation. Alam mo, meron dalawang bagay kung bakit ayaw i-share ng isang tao yung salvation. Una, naduduwag. Duwag. Tanong mo nga yung katabi mo, duwag ka ba? Alam mo ba na ayaw ng Diyos ng duwag? Baka gumanta yan. Duwag nga yan. Alam niyo ba na ayaw ng Diyos ng duwag? Isa yan. Top 1 yan sa sinabi sa Pahayag 21:8. Subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag. Unang-una, ayaw ng Diyos duwag. Duwag kang magdesisyon. Lagot ka. Malagim ang iyong kasasapitan. Ibubulit ka niyan sa impyerno. Kita niyo si Pedro na duwag. Ayun, ang yabang-yabang. Hindi, Lord, hindi kita itatanggi. Nung may nakakita sa kanya, 3 ulit niyang tinanggi. Ayun, duwag, uwi si Pedro, uwi. O baka mamaya, isa ka sa mga yon na naduduwag. Kaya hindi mo ma-share yung gospel kasi naduduwag ka. O baka mamaya, asus, baka lumagpas ka na ng langit yan. Sabihin mo sa kanya, okay lang, at least ako, pag lumagpas ng langit, pag bumagsak, langit pa rin. Ikaw, pag hindi ka umabot sa langit, ang bagsak mo, lupa pa rin. Ganun lang yun, kapatid. Dapat hindi ka natutuwag. Kaya, no wonder, minsan wala tayong kasama Kasi bakit? Di ka kasi gumawa ng desisyon na isama sila. O kaya naman, para sa mga iba, baka mamaya kasama nyo nga na nandito sa church yung pamilya mo, pero ang ministry niya ay magbutas ng upuan. Tingnan niyo yung upuan niyo, may butas na, no? Oo. Huwag kayo mag-alala, nilagyan na ng butas ng manufacturer yan para hindi nyo nabutasan. Para hindi kayo simpa uwi at hindi kayo tayo upo. Ano yun? Ang ministry nyo magbutas ng upuan? Mga kapatid, hindi ka tinawag ng Diyos para magbutas ng upuan. Kaya niya tinawag yung manufacturer niya na para butasin niya na para sa'yo, para hindi mo nabutasan. Yan hirap sa atin Kakaupo mo, kakatayo mo. Alam niyo kung paano ko nasabi na tayo ka ng tayo at upo ka ng upo? O sige, mag-worship lead, ang worship leader, tayo. Ayan, tumayo. After nun, dahil communion na, upo. O diba? O dahil naiihi ka, tayo ka na naman, punta kang banyo. Pagkatapos mo ang banyo, upo ka na naman. Tapos, merong offering. Minsan, merong offering dyan. Tatayo ka na naman. Tapos, pag naabot mo na yung offering mo, uupo ka na naman. 3-4 amen. Ay, punta tayo sa message. Ang gagawin ni pastor, magbabasa ng message. Ayan, tatayo tayo mga kapatid. Tapos, pagkatapos basahin ni pastor, upo ka na, makikinig ka na. Ano? Tapos, pagkatapos nun, closing song. Oo, closing song na po. Tayo na naman. Tapos, pagtas ng closing song, upo. Tapos, prayer, 3-4 amen, tayo, uwi. Ganun lang yung ministry mo.
Hindi ka tinawag sa ministry para tumugtog, umupo, tumayo, sumayaw, kumanta, sumigaw. Tinawag ka ng Diyos sa ministry, Ministry of Reconciliation. Yun yung nakakalimutan mo. Hindi ka naging Kristiyano para umupo at tumayo. Naging Kristiyano ka to reconcile the other people na hindi pa naniniwala sa Diyos. Remember, hindi ka bench hitter. Dapat most valuable Christian ka. Hindi ka dapat most bench hitter Christian. Nakakahiya. Andyan naman po si pastor eh. Nako kapatid! Yan! Very good! Andyan naman po si pastor. Lumang bokabularyo na hanggang ngayon nag-e-exist. Andyan naman po si pastor para mag-reconcile ng mga tao. Tamad! Ano yun? Laging nakaasa sa pastor? This is the reality mga kapatid kung bakit hindi nalagon Church of Christ. Laging si pastor lang ang inaasahan. Ilan tayong membro dito? 100. Biro mo itong 100 na to, laging pupuntahan ni pastor. Ikaw, anong gagawin mo? Wala! Magpuputas! Magtataka kayo, ba't di tayo nalago? Ikaw kasi hindi ka nagpapagamit. Sabi nga po dito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 18, all this is from God who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. Malinaw kapatid, yan ang binigay sa iyo ng Diyos, ministry of reconciliation. Ito ay para sa mga Kristiyanong kagaya mo, hindi ito para lang sa mga pastor. Basahin po natin itong Matthew 28 verse 19. Ito ho ang patunay na dapat lahat tayo ay humayo. Ang sabi po dyan, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ang mga tao sa lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Malinaw kayo. Sino daw? Tayo. Kung meron pang membro ng pamilya na hindi pa Kristiyano sa inyong pamilya, tulungan mo si pastor. Ikaw din. Mag-share ka ng Word of God sa kanila. Dahil titiyakin ko mga kapatid, napakasarap maglingkod sa church na kasama mo ang pamilya mo. Kaysa mag-isa ka lang nag-church tapos sila hindi pa palaligtas. Bilang pamilya, kayo mismo ang gumawa, kumilos, at gumawa ng firm decision na gaya ng desisyon na ginawa ni Joshua. Sabi niya, as for me and my house, we will serve the Lord. Dapat firm ang decision mo na simula ngayon, kung hindi mo pa naaakay ang pamilya mo sa Panginoon, aakayin mo sila. Kung naakay mo na sila, magdidesisyon ka na bilang isang pamilya, sama-sama kayo maglilingkod kay Lord. If you want to involve your family, remember these things. Una, make sure they are saved and make a decision. Tayo po'y tumayo at tayo po'y lumapit sa Panginoon. Pray tayo. Kung meron pang members dito ng family na hindi pa saved, let me pray for you mga kapatid. Alam ko na may gagawin ng Diyos sa inyong mga buhay. Remember, pangako ng Diyos, lagi mo siyang kasama. Huwag kang matakot kapatid. Kasi masarap pumunta sa langit na kasama mo yung pamilya mo. Kaligtasan ang pinag-uusapan natin dito eh. Allow me to pray for you mga kapatid. Let us all pray. Panginoon, salamat po sa mga pamilyang nandito ngayon, Lord God, na sama-samang naglilingkod sa inyo. Salamat po sa mga paalala ninyo mula sa inyong mga salita na dapat namin i-involve ang aming family sa paglilingkod. Panginoon, meron pa kaming mga miyembro ng pamilya namin na hindi pa naliligtas. Tulungan mo po kami na maging asin ang ilaw sa kanilang buhay. Lord,
kung ano man yung mga takot na aming nararamdaman, to reconcile. Lord, bigyan niyo kami ng spiritong katapangan. At lagi po namin maiisip na ginagawa po namin ito dahil mahal namin kayo. At ayaw po namin sila mapahamak. Kaya Panginoon, humihingi kami sa inyo ng tulong. Tulungan ninyo po kami na bilang isang pamilya, gumawa kami ng desisyon na maglingkod sa inyo. Maraming salamat po sa inyo pong pagmamahal. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa katagumpayan ng aming gawain, Panginoon. Salamat po at kami po ay inyong sinamahan, Panginoon. Nawa, Lord, kayo po ang nabigyan namin ng karangalan, ng kapurihan, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Lord, salamat po sa mga salita mo na aming narinig ngayong umaga, sa mga paalala mo po, Panginoon. Salamat po dahil meron kaming babaunin sa aming paglabas dito, Panginoon, sa bahay-sambahan, Panginoon. Nawa, Lord, ay pamuhay namin itong mga salita mo na aming narinig, Panginoon, makita sa amin bilang Kristiyano, yung magkaroon kami ng ministry, Panginoon, na pagbabahagi ng inyong salita, Panginoon, sa mga taong wala pang hindi pa nakakakilala sa inyo, Panginoon. Lord, sa pansamantala po namin yung pagkahiwa-hiwalay ngayong umaga, kayo po ang mag-iingat sa amin hanggang kami po ay makarating sa aming mga tahanan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Tanggapin po natin ang pagpapala. Naway lumagong kayo sa kagandahang loob at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si
Kristo. Sa kanya kalwalatian, ngayon at magpakailanman. Amen.